Batas gustong kampiyan si Poison 13 dahil dehado. Finals ng isabuhay, kampiyan na ang mga Battle MC. Alamin natin ang mga yan, so tara. Itong paparating na nga na Sabado at Linggo, ang Ahon 16 Day 1 at Day 2. At isa nga sa usap-usapan, ang mainit na tapatan sa pagitan ni Poison 13 at GL. Mangyayari sa Day 2 ng Ahon 16 ang nasabing laban. Nagbigay na nga din si Batas ng prediksyon niya sa laban na ito. Ayon kay Batas, nakikita niyang na kay GL ang pressure dahil kailangan niyang higitan ng last performance niya. Mataas ang expectation sa kanya ng mga fans. At ayon pa kay Batas, yamado dito si GL, isama mo pa. Nakampi niya ang crowd. Kakampi daw siya sa pagkakataon na ito kay Poison 13. Hindi daw dahil sa ayaw niya kay GL, kundi kontrabida daw ang tingin ng mga fans kay Poison dahil kalaban daw nito si GL. Dahil minsan din daw naging kontrabida si Batas sa paningin ng mga tao. Mas na kay GL pala yung pressure. GL isa buhay champion yan, pare. Diba? Pinakita rin niya kung gaano siya kagaling mag-isip, gaano siya kagaling magsulat. Huling battle, nagdalawang battle siya. Matik eh. GL ang mananalo. Parang gano'n ang tingin ng lahat, di ba? Hindi lahat. Pero gano'n ang tingin ng... Sigurado ako mas maraming gano'n ang tingin. Dahil si GL yun eh. Kung paano si GL ngayon. Di ba? Kung paano siya tanggapin ng mundo ngayon. Yun. So, ang gandang gasolina rin nun para kay Poison. Isipin nyo yun. Tapos isipin nyo yung peak Poison. Yung mga favorite niyang performance ni Poison. Tingin nyo ba hindi kakayanin ni Poison? Diba? Kunwari yung battle ni Poison kay Sinyo. Yung pinakita ni Poison doon. Tingin nyo ba hindi kaya si GL? Ako, yun yung akin eh. Parang syempre, yamado si GL. Champion yan. Diba? Tsaka, magaling talaga si GL mag-isip, magsulat. Pero, ang tinding kalaban si Poison, di ba? Kataon lang si Poison, syempre, hindi siya champion, hindi siya crowd favorite. Ganun eh, marami siyang kumbaga parang nabansagan siya na wala siyang originality. O niyakap niya yun, in-establish niya na ganun, na wala siyang sarili niyang dati Kumbaga, syempre lumabas na rin kung sino siya, pero may ganung may ganung mga mancha siya eh. Diba? So laging sa ganyang klaseng sitwasyon, hindi kaagad siya yung automatic na papanigan ng tao eh. Pero kung titingnan mo talaga yung weight ng sulat niya tsaka kay GL, pwede yan talunan si GL, di ba? Kung si GL natalo ni Lipgram, kaya siyang talunan ni Poison, ibig sabihin, di ba? Parang gano'n eh. Hindi ibig sabihin na matik, pero posible talaga. Kumbaga doable talaga sa level ni Poison. So, magandang laban. Siyempre bilang kapwa champion ko si GL, gusto ko kampihan si GL. Pero dahil sobrang daming kampi kay GL, pare, gusto ko kampihan si Poison. Kontrabida rin ako eh, tanginan nyo eh, kontra din ako eh, di ba? Kaya nga ayoko madalas sa mainstream dahil gusto ng maraming tao eh. Hindi, pero alam mo yun, syempre gusto ko yung ginagawa ni GL. Fan ako ni GL, fan din ako ni Poison. Pero para lang sa di ba? Para lang tanginan nyo puro kay GL o Poison ako. Tingnan natin. Yeah. Sa kabilang balita naman, isa nga sa kaabang-abang sa Ahon 16 ay walang iba syempre ang finals ng isabuhay sa pagitan ni Lipgram at Katana. Di nga ito madalas pag-usapan dahil magkalugar sila. Nakikita ng ibang mga fans na hindi sila todo pareho. Pero para sa akin, pukpukan ang laban na ito. Siguradong all out sila pareho. Sinabi nila ito mismo sa kanilang pre-battle interview
na pareho nilang kukunin ang titulo ng Isa Buhay Champion 2025 at wala itong kalugar-kalugar. Bilang artist, bilang rapper, bilang flip-top MC, syempre wala naman sigurong MC na hindi hinangad na magkaroon ng titulo. Nag-champion ka sa pinakamataas na liga sa buong mundo. Ihanay lang talaga sa mga Isa Buhay Champion. Nakikita ko yung sarili kong pwedeng ako. Kahit nga ang kapwa nila mga battle MCs ay nagbigay na din ng prediksyon sa nalalapit nilang labang dalawa. Isa Buhay Finals ang nakikita kong laban. Si Katana at si Lip. Gago sobrang solid na laban nun, tol. Nung una akala ko kung sinong mananalo sa Lip Ram at sa Ban, siya na yung magcha-champion. Pero dahil dun sa pinakita ni Katana kay Saint Ice, medyo nagbago yung pananaw ko. Kaya sa ngayon, parang medyo naglilin towards Katana ako. Kasi para sa akin mas flexible si Katana. Sana lang hindi madali si Lipram nung crowd reaction, tapos dun siya mag-base nung enerhiya niya kasi evident naman na pagka may walang crowd reaction medyo pinanghinaan siya. Pero kay Katana kasi sobrang galing niya humanap ng punto, ng mga angulo na gagamitin sa'yo na parang mapapasabi ka na oo nga no. Kaya parang sa Isa Buhay Finals medyo behibla lang, sabi nga ng mga judges na magkakatana ako. Pero pwede matalo si Katana ng experience tsaka ng pangungupal ni Lip. Kaya abangan yan, solid yan. Isa Buhay Finals, tangina. Kabang-abang syempre, Lip Ram versus Katana. Si Lip Ram, alam na natin yung tirada niyan, yung kartada niyan, yung kanyang mga kayang gawin. Magaling veterano, pero sa finals ngayon mas naniniwala ako sa kayang gawin at kayang patunayan ni Katana. Isa Buhay 2025 final siyempre Lipram versus Katana. Magkaibang espada yung alam mo yun, yung gamit nila, magkaibang way, magkaiba ng pamamaraan sa pakikipaglaban. So, sobrang hirap i-predict nito. Si Lipgram, nakalabang ko na siya, alam mo yun, iba yung pamamaraan niya pare. Kumpara din kay Katana na sobrang mula sa underground, napapanood ko yung mga battle niya. Medyo kakaibang technique din yung ginagawa niya, lalo sa paghuhukay ng mga angulo. Sobrang galing niya mag-stretch ng mga angle na parang gas-gas na, pero alam mo yun, napapalala niya pa. Si Lipram ganun din naman. O Aldo, halos parehas din naman, hindi naman nagkakalayo. Pero yun nga, meron silang magkaibang technique na pag nagbanggaan talagang, alam mo yun, talagang. So kayo ba mga quiz para sa inyo? Sino ang makakuha ng titulo ng Isa Buhay 2025? Lipram o Katana? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.